Mga kababayan, ito po yung ating unang pag-uusapan, yung patungkol dito kay Gloria Arroyo, mga kababayan. No, kung bakit binitawan na ba ni Gloria si Sara Duterte? Kasi tudupuri po si Gloria Arroyo ngayon, mga kababayan, kay PBBM. Nako po, alam naman natin mga kababayan na si Gloria ay ang advisor ni Sara. Kaya mga kababayan, tama nga yung sinabi ng isang political analyst at isang gumawa ng tawag dito, kumbaga parang Wikipedia ni Digong, no? Yung kanyang basta yung talambuhay ni Digong, no? Ay sabi niya, kaya daw si Sara maagang nagdeklara na tatakbong presidente kasi ramdam na daw, ramdam na daw ni Sara itong humina na talaga itong kampo ni Digong. Lalong-lalo na itong mga retired generals, mga retired politician, lalong-lalo na sa Mindanao ay mukhang na ano nga, no, nawawala ng gana, nagigising, at saka mga kababayan, tawag dito parang nagsasawa, parang ganun. Alam niyo mga kababayan, sa madaling salita, kahit sino naman po, kung araw-araw kinakain mo pares, 'di ba? Kung laging pares ang kinakain mo, talagang magsasawa ka, malamang ang kainin mo ulit mami. Pero kung mami at pares ang lagi mong kinakain, malamang maghanap ka talaga ng kanin, pritong isda, 'di ba? O lutong ulam, katulad ng kaldereta, apretada, menudo, adobo, minsan ginataang munggo, 'di ba? Hindi laging pares, hindi laging mami. Kailangan natin mag-change ng kinakain. 'Di ba? Sabi ni Dingding Pineda sa bagong survey, 43%. Sinong 43%? Si Sara na naman. Nako, Ma'am Jenny Ramos, hello po sa iyo diyan. Ayan. So, eto nga mga kababayan, ipaparinig ko sa inyo ngayon, itong pagpuri ni Gloria. Nagtaka ako mga kababayan kung bakit ganito na lang si Gloria. Sobrang puri niya kay PBBM. Nagulat din po ako, mga kababayan. Ito po, pakinggan ninyo ha, mga kababayan. Ito po. Ayan. So, ang dating ni Pangulong Marcos dito sa Davos, he is Western educated at intelligente siya at articulate siya. To put it in English, he speaks their language. Alam ng Pangulo na sa pag-unlad ng ating bansa, napaka-importante ang pagsasama ng gobyerno at ng pribadong sektor. At ikalawa naman, malakas at patatag ang paniniwala ng private sector sa ating Pangulo. Ibibigay ko ang aking general observations tungkol sa reaksyon ng mga international leaders gaya ni Prime Minister Blair. Unang-una, positive ang reaksyon nila tungkol sa ating COVID response. At ikalawa naman, kinikilala nila na mahusay ang pangangasiwa ng Pilipinas. In fact, historically, magandang track record ng ating bansa na magagaling ang mga economic managers kung sino pa man ang Pangulo. So, ibig sabihin nun, stable ang pagpalakad ng ating ekonomiya. Kaya maganda ang ating economic forecast sa 2023. In one sentence, the Philippines is an excellent investment destination. We will welcome you. We will welcome you at tayo mga kapwa Pilipino, ipagmalaki natin ang ginagawa ng ating Pangulo para sa ganon dumami ang trabaho sa ating bansa. Diba? So, narinig nyo, mga kababayan. Pinuri si PBBM at eto nga, mga kababayan, kumbaga, parang nakita siguro ni Gloria na parang mahina si Sara talaga. Lalong-lalo na sa comprehension, 'di ba? Yung alam niyo na, yung pagdating sa foreign 'di ba? Foreign language, parang wala talaga, 'di ba? Wala talaga si wala talaga mga kababayan itong si Sara pagdating sa ganun. Sabi nga niya, pagdating daw sa foreign language, magaling si PBBM.
pagdating sa foreign language, magaling makisama si PBBM. Dapat kasi talaga mga kababayan, meron tayong presidente or yung susunod na presidente natin ay kahit anong pasikot-sikot at paligoy-ligoy, no, ay magaling magaling mag-catch up, magaling sumagot. Hindi yung ay itok-atok, walang ganon mga kababayan. Siguro nakita ni Gloria, hindi ko ibabash si Gloria dito ha. Sa totoo lang, marami naman po nating nakita no na sabi nga nila si Gloria daw balimbing, 'di ba? Si Gloria daw star fruit, Libra, ganun daw. So, ngayon para sa akin, tama naman ang sinabi ni Gloria. Wala naman siyang sinabing masama kay PBBM, which is totoo lahat po ang sinabi niya na dahil kay PBBM nanatili po ang ating ekonomiya, ang ating bansa na maraming nag-i-invest na mga foreign na investor kasi nga sa galing ba naman ni PBBM, magaling makipaghalubilo, magaling sa indiplomatic way, di ba? Pero kung i-compare natin, kung magiging presidente nga naman si Sara, talagang mapapahiya po si Gloria. Kahit sino naman po mga kababayan. So, hindi naman po siguro natin pwedeng sabihin nagsisinungaling si Gloria o sabihin natin na nagpabango siya, di ba? Sabihin natin na kumbaga parang bumaliktad siya kasi baka may balak na itong tatakbong senador, di natin alam. O baka tatakbo itong vice president ulit na magulat tayo. Di ba? So baka gustong magpa-endorso kay PBBM or baka gustong bumalik pagka-presidente ito, magulat tayo. Mga kababayan, kasi si Gloria may karanasan na pagdating sa ganyan, mahirap din. Di ba? Hindi nawawala sa posisyon yan. So ngayon mga kababayan, baka nga may balak itong tumakbo sa mataas na posisyon kaya todo puri kay PBBM, baka gustong magpa-endorse, di ba? Alam naman natin na sino ba naman kasi si PBBM, siya ang presidente ngayon. Sino ba namang ayaw dumikit kay PBBM? Ikaw yung makapangyarihan, ikaw yung endorse mo lang, alam mo na, di ba? Si PBBM ngayon ang pinakamataas na politiko sa Pilipinas. So kung darating man ang 2028 election, baka may balak itong si Gloria ang tumakbo sa higher position, either senatorial race or di kaya vice presidential race or presidential race, alam nyo na, di ba? So ngayon, mga kababayan, sumimangot si Gloria pagtalikod niya kay Sara. Napanood ko na yon sir or ma'am. Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, walang masamang sinabi si Gloria. Doon na tayo sa pinuri niya. Thank you so much. No, ex-president GMA Gloria Arroyo, thank you so much, no, for praising, di ba, our president Bongbong Marcos, no. So wala namang mali doon. At doon pa lang mga kababayan, pinakita na ni Gloria na hindi deserve ni Sara maging presidente. Kung kaya ni Sara ang ginawa ni PBBM na how to communicate, how to collaborate, how to entertain the foreigners, especially the businesses or foreign businessman, kaya ni Sara. Pero kung hindi kaya ni Sarang magaganyan, wag na lang siyang tumakbo. So, dahil dito siguro mga kababayan sa mga statement or mga testamento ni Gloria na puring-puri kay PBBM, baka nga isa din to sa rason na si Sara ay nagdeklara ng maaga. Kasi nga naramdaman na niya siguro, sabi nga nung political analyst, mga kababayan, 'di ba? Totoo naman 'yun, di kailangan mag-lie ni Gloria, 'di ba? Totoo naman, 'di ba, Sir Kenry? Mas madaling magsalita ng totoo. Totoo 'yan, 'di ba? Ang problema kasi mga kababayan, ang tanong ngayon, bakit hindi ni Gloria pinuri si Sara? Si Sara Vice President din naman, 'di ba? Yan ngayon ang tanong mga kababayan. Bakit hindi pinuri ni Gloria si Sara? Alam naman natin na si Sara ay advisor siya. At bakit si PBBM ang pinuri niya? At alam naman natin na si Gloria ay may posisyon bilang Vice President. Sige nga. 'Di ba? Sige nga mga kababayan, tanungin ko kayo, bakit si PBBM ang pinuri ni Gloria at hindi si Sara? So sa madaling salita, ayaw ba ni Gloria kay Sara? Or sadyang nakita lang talaga ni Gloria na parang wala namang something, 'di ba?
Oo, di ba Ma'am Ima Batikos, nagdadalawang isip na si Gloria. Ma'am Remy Cudo, hello po. Baka nagising na sa katotohanan. Actually mga kababayan, mahirap din. Alam nyo, pagdating kasi kay Gloria, magaling si Gloria, taktika talaga. Napakatalino. Hindi ko masabing bobo si Gloria. Ang talino ni Gloria bilang presidente. Ayun nga lang, sumabit siya sa ZTE deal. Alam nyo naman yung ZTE deal niya, yung China businesses na, 'di ba? Kaya nga nag-rebuild si Trillanes noon, 'di ba? Na ginawa nilang ano yung hotel sa Makati, may mga ano sila, nakasuhan ng sedisyon dahil nga doon, 'di ba? So, Sir Vic Malaluan, hello po. Kaya ang nangyari, hindi po nagsisinungaling si Gloria. Kahit naman po himay-himayin natin mga kababayan, kahit saan po ibangga si PBBM, kahit saang mga foreigner, no, mga leaders, 'di ba? Mga foreign leaders, mga prime ministers, yeah? Katulad na lang dito, mga kababayan. Biruin niyo kung kaya ni Sara to na papalakpakan ka ng committee or ng parliament, no, ng ibang bansa, magiging presidente si Sara. Pero kung hindi siya papalakpakan at hindi siya imbitahan ng ibang bansa, ibig sabihin pangit siya. Parang yung tatay niya, 'di ba? Kung naalala ninyo, yung tatay niya si Digong, ilang bansa lang ang pwedeng puntahan, limitado lang kasi nakaban siya sa Europe, sa US at iilang lugar sa Asia, no? Nakaban siya or sa madaling salita, persona non grata siya. Kasi nga pangit nga ugali, 'di ba? At saka pabalik-balik lang siya, Japan, Australia, Russia, China. Yan lang ang pabalik-balikan ni Digong. Singapore nga, hindi nga siya inalaw doon di ba? Wala ngang invitation sa kanya sa Singapore, di ba? Pakinggan nyo dito, mga kababayan. Panuorin nyo si PBBM. Kita mo kung kaya ni Sara ito, mga kababayan, papalakpakan siya. The President of the Republic of the Philippines. Kung kaya ni Sara yan, pwede siya maging presidente. Sa Australia po yan, Pagpasok pa lang, di ba? Ganyan na ang salubong ng mga politician sa Australia kay PBBM. Kung hindi kaya ni Sara yan, alam nyo na. Diba? Kaya yung reaction ni Gloria, kakaiba. Kita ninyo, pakinggan natin na kung anong sasabihin ni PBBM dyan. Kaya ba ni Sara yan? Yung tatay nga niya, pag nagsalita, walang papel yun. Mr. President, I welcome you to the House of Representatives chamber. Your address today is a significant occasion in the history of the House. Diba? Mr. President, it gives me great pleasure to invite you to address the House of Representatives. The Honorable Prime Minister Anthony Albanese, the Honorable President of the Senate, President Sue Lyons, the Honorable Speaker Milton Dick, and the Honorable Leader of the Opposition, Mr. Peter Dutton, Honorable Senators, Members of Parliament. Allow me to also greet the 48 honorable members of the Philippines-Australia Parliamentary Group that are present with us here today. Ladies and gentlemen, good morning. Allow me to begin, Mr. Speaker, by acknowledging the Ngunawal people, the traditional custodians of the land on which we meet today, and to pay my respects to their elders, past and present. I also... Dyan pa lang sa English na yan, iiyak na si Sara. Dudugo na ilong niya. Kita ninyo? Inimbitahan ang presidente sa House of Representatives ng Australia. Kaya nga mga kababayan, nung pumunta si Sara doon anong ginawa? Ayaw pumayag ng Australia na dalhin si Digong doon. 'Di ba? 'Di ba? Nako. Ito po mga kababayan. Wait lang. Kaya sa totoo lang mga kababayan, nagtatanong lang ako kung bakit ganun si dating President Gloria Arroyo na puring-puri kay PBBM ngayon. 'Di ba? extend my respect to the Aboriginal and Torres Strait Islander peoples that are with us here today. The First Lady and I
are delighted to be in Canberra. We are grateful to Governor General David Hurley for his invitation to us as guests of government. As president of a proud and free country, few other honors surpass this opportunity to address one of democracy's most august institutions, the Parliament of Australia. The long-standing friendship between our two great nations transcends the 78 years of our formal diplomatic relations. It is anchored on deep bonds of mutual respect and fond affection, which find concrete expression today in the rich contributions of more than 400,000 Filipinos to Australia, comprising the fifth largest migrant community in your country today. Thank you and mabuhay. Diba? Oh, so kung si Sara yun, mga kababayan, anong gagawin niya doon? Anong masasabi niya? 'Di ba? Kaya magugulat tayo mga kababayan dito sa sinabi ni Gloria. Nagtaka lang talaga ako, may balak ba si Gloriang tumakbo? Marcos dito sa Davos, Oh. he is Western educated, at intelligente siya, at articulate siya. To put it in English, he speaks their language. Oh, diba? Alam ng Pangulo na sa pag-unlad ng ating bansa, napaka-importante ang pagsasama ng gobyerno at ng pribadong sektor. At ikalawa naman, malakas at matatag ang paniniwala ng private sector sa ating Pangulo. Ibibigay ko ang aking general observations tungkol sa reaksyon ng mga international leaders gaya ni Prime Minister Blair. Unang-una, positive ang reaksyon nila tungkol sa ating COVID response. At ikalawa naman, kinikilala nila na mahusay ang pangangasiwa ng Pilipinas. In fact, historically, magandang track record ng ating bansa na magagaling ang mga economic managers kung sino pa man ang Pangulo. So, ibig sabihin nun, stable ang pagpalakad ng ating ekonomiya. Kaya maganda ang ating economic forecast sa 2023. Diba? Oh, so maganda ang ating ekonomiya dahil kay PBBM. So instead na puriin ni Gloria si Sara, so what happened? Kung bakit the president ang pinuri niya at hindi ang vice president. 'Di ba? So yun po yun mga kababayan. Bukod dyan, katulad nito mga kababayan na alam naman po natin na talagang mahal na mahal ni Jam Magno si Tatay Digong niya. Pero mga kababayan, ako din po'y nagulat na mukhang nilabas na po lahat ni Jam Magno ang kanyang power to anti-DDS na. Anti-Sara na siya. So nagtataka din po ako, actually mga kababayan, peligro po ang buhay ni Jam. Pero actually si Jam is a brave woman. Alam po niya yan. Alam po niya yan kung anong ginagawa niya. Pero ngayon mga kababayan, grabe po, no? Kasi nag-react po si Jam Magno, no, kay BP Leni Robredo versus Sara. Kung ano ba ang nagawa ni Leni at ano ang nagawa ni Sara, lalong-lalo na ngayon